Kumusta mga kasaliksik? Alam mo ba na mayroong mga ibon sa ating daigdig na hindi lamang ang daga ang matatakot, kundi pati na rin ng mga tao? Kaya mula sa kawagong nakakakita gamit lang ang kanilang tenga hanggang sa ibon na kayang pumatay gamit lamang ang isang sipa, ay pag-usapan natin ang 10 ibon na magbibigay sa iyo ng bangungot. Kaya kung handa ka na makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Great Gray Owl. Alam mo ba na mayroong uri ng kwago na kahit pa hindi niya nakikita ang kanyang balak na atakihin, ay kaya niya pa ding malaman kung nasa ng mga ito? Ang talentadong kwago na ito ay ang Gray Owl, na kilala sa kanilang napakalaking pangangatawan, kung saan sinasabi na ang kanilang timbang ay kadalasang umaabot sa lagpas 1 kilo, kung kaya't kilala sila sa pagiging isa sa pinakamatangkad na kwago sa buong mundo at ang pinakamalaking kwago sa hilagang bahagi ng ating planeta. Kaya't kung sakali man natangkain kang atakihin ng kwagong ito, ay talaga namang dapat ka nang magtago dahil kilala din ng mga Great Gray Owl sa pagiging eksperto na hunter, kung saan dahil sa madalas na may niebe ang lugar na kanilang tinitirhan ay nasanay na silang gamitin ang kanilang matalas na pandinig upang matukoy kung nasaan ang mga daga o iba pang mga hayop na posible nilang kainin. Ang mga Great Gray Owl ay kayang umatake mapagabi man o umaga, kaya talagang wala ng oras na pinipili ang uri ng ibon na ito. Kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming, kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there, kasaliksik! Number 9, Kasuari. Kung makakasalubong mo ang ibon na ito, ay mainam na lamang na umiwas at tumakbo ka na papalayo, sa kadahilan ng kaya nilang magdulot ng matinding peligro kung sakaling gustuhin nila. Ang peligrosong ibon na ito ay ang mga kasuwari na kapansin-pansing mayroong malaking pangangatawan na kayang umabot ang tangkad sa halos 7 talampakan at 130 pounds. Ngunit hindi ang kanilang dambuhalang katawan ang dapat mong katakutan, dahil dulot na walang pakpak ang mga kasuwari ay kinailangan nilang sanayin ang kanilang mga paa para maging proteksyon sa kahit na sinong umaway sa kanila, na naging dahilan para ang kanilang sipa ay talaga namang naging pamatay na sa sobrang lakas ng mga ito. Dagdag pa na mayroong 3 matalim na kuko sa bawat paa ng mga kasuwari, ay tiyak akong hindi mo talaga gugustuhin masipa o makaaway ang mga ito. Number 8, Red-tailed Hawk. Alam mo ba na mayroong nakakatakot na ibon na posible mong makita kahit saan sa ating planeta? Ang ibon na ito ay ang Red-tailed Hawk na maaaring tumira mula sa mga disyerto, gubat, matataas na bundok hanggang sa malapit sa dagat, syudad o kapatagan, kung kaya talagang nakatira sa kahit na saan ang ibon na ito. Kaya't sadyang dapat bantayan ng ating mga alaga sa paglabas ng mga ito, dahil hindi natin alam na mayroon na palang Red-tailed Hawk na nakatira malapit sa ating bahay. Ang mga Red-tailed Hawk ay kilala sa kanilang pagiging agresibo sa kahit na sino anong pumasok sa kanilang teritoryo, kung saan talagang napakadami ng kaso na nagsasabi na pumatay ang ibon na ito ng mga alagang hayop gaya ng pusa o aso. At dahil sa kanilang malakas na mga paa ay kayang-kaya nilang buhatin kahit pa ang mga mabibigat na hayop, kung saan talagang walang pinipili na biktima ang uri ng ibon na ito. Number 7, Great Northern Loon. Kung ang Red-tailed Hawk ay posibleng matagpuan sa kahit saang lugar, ay tila ba nakigaya ang ibon na ito na tinatawag na Great Northern Loon. Ngunit kaysa sa lahat ng lugar din siya matatagpuan, ay kaya naman itong mabuhay sa kahit na anong lugar, mapahimpapawid, tubig o lupa man yan, kung kaya talagang walang takas ang kahit na sinong gusto nitong atakihin. Dagdag pa dito na kahit pa ang mga Great Northern Loon ay kayang umabot sa 6 ng talampakan ng haba, ay kaya pa din itong lumipad sa bilis na 70 miles per hour, kaya't madali nitong mahahabol ang kanilang mga biktima. Matatalim din ang tuka ng ibon na ito, at dagdag pa na madalas silang umatake sa leeg ng kanilang mga kaaway, kaya talaga namang mataas ang tsansa na magdulot ito ng pagkamatay ng kanilang mga kalaban. Number 6, Seagulls.
Sigurado akong pamilyar ka na sa madalas makitang ibon na ito na tinatawag na mga seagulls. Ngunit, alam mo ba na kahit isa sila sa pinakamadalas na makita na ibon, ay dapat ka pa ding matakot sa kanila? Dulot ito na dahil ang mga seagulls ay madalas na pinapakain ng mga tao, ay nawala na ang kanilang takot sa atin kaya't mas lalo silang naging mapangahas at tila ba natural na sa kanila ang pang-aagaw ng ating mga pagkain na naging dahilan para magkaroon ng ilang mga disgrasya gaya ng pagkamatay ng isang tao matapos atakihin ng mga seagulls o ang pagtuka nila sa labi ng isang bata na naging dahilan para matapyas ito. Ang sobrang pagpapakain sa mga seagulls ay naging patunay lamang na hindi lahat ng sobra ay talagang nakakabuti. Number 5, Harpy Eagle. Sa dinami-dami ng mga lahi ng mga agila sa ating daigdig ay sigurado ako na ang mga Harpy Eagle ang isa sa pinaka hindi magugustong makaaway dahil ang ibon na ito ang may hawak sa titulo na pinakamahabang mga kuko sa lahat ng agila sa mundo, kung saan ang kada isa dito ay umaabot sa 5 pulgada ang haba, kaya tila ba pwede na din nila itong gawing panaksak. Malaki ang katawan at paa ng mga Harpy Eagle kung saan sinasabi ng kanilang mga paa ay kasing laki na ng kamay ng mga tao. Kung kaya't pwede na nila itong gamitin pangdampot ng mga matataba o malalapad ng mga hayop o bagay na makatutulong para kayaanin nilang atakihin at iangat kahit pa ang mga malalaking mga hayop at gamit. Number 4, Pitohui. Alam mo ba na may uri ng ibon sa ating daigdig na kung sakaling hawakan mo lamang ay posibleng malagay na sa peligro ang iyong buhay? Ang isa sa mga nakamamatay na ibon na ito ay ang Pitohui, kung saan dahil sa kinakain nilang mga nakalalasong mga halaman at mga insektong mayroong toxin ay naging nakalalason na ang mga ibon na ito, kung saan kahit nahawakan mo lamang sila ay malalason ka na. Ang Hooded Pitohui ang pinakamapanganib sa lahat ng nakalalasong ibon sa mundo, kung saan dahil iba-iba ang lakas ng toxin sa katawan ng kada Hooded Pitohui ay posibleng magmula sa pamamanhi dulot ng paghawak lang sa kanila ay maging sobrang lakas ang kanilang lason na kung sakaling madampi mo lamang ang kanilang katawan ay maaaring magkaroon agad ng komplikasyon ang iyong buhay at katawan. Number 3, Pelican. Sigurado akong pamilyar ka na sa ibon na ito na tinatawag na pelican, kung saan talagang sikat ang kanilang napakalaking tuka. Ngunit ano mo ba na ang popular na ibon na ito ay posibleng magdulot ng iyong bangungot? Ito ay dahil sa dulot na ang mga pelican ay mayroong malaking tuka ay hindi nakatakataka kung kayanin nilang kumain ng malalaking pagkain gaya ng mga isda. Ngunit tila ba hindi inaasahan ng isang grupo ng mga kabataan noong 2006 ang pagkain ng buo ng isang great white pelican sa isang kalapate, kung saan mabilis lamang itong nilunok ng ibon. Ang pangyayari ay sobrang nakakatakot at nakakakilabot, kung kaya't paniguradong tatatak ang kaganapang ito sa isipan ng mga bata hanggang sa kanilang pagtanda. Number 2, Shoebill Stork. Hindi man agresibo ang mga shoebill stork ay paniguradong hindi mo pa din magugustuhan na lapitan ng ibon na ito sa kadila ng maasyoso silang mga hayop, kung saan madalas nilang lapitan at pakialaman ang mga bagay na interesado sila, kung kaya't maaaring makadulot sila ng peligro. Ngunit ang pinakadahilan kung bakit makapagdudulot ng bangungot ang shoebill stork ay ang kanilang itsura na talaga namang nakakaintimida sa lahat ng tao, kung saan ang kanilang tuka ay sadyang napakalapad habang sobra din naman silang tangkad. Nakakalungkot isipin na kahit hindi sadyang mapanakit ang pag-uugali ng mga shoebill stork ay ang kanilang itsura naman ang posibleng maging dahilan ng takot at pangamba ng makakakita sa kanila. Number 1, Ostrich. Alam mo ba na hindi ang ostrich ang pinakamalaking ibon na nabubuhay sa ating daigdig? Madami pang mas malaki sa ostrich. Ngunit dahil hindi nabuhay ang mga lahi ng ibon na ito ay saksalukuyan, ay ang ostrich ang may hawak ng titulo sa pinakamalaking ibon sa mundo. Kung kaya't hindi nakatakataka kung kakayanin nilang magdulot ng peligro sa atin, kung saan dahil walang pakpak ang mga ostrich ay nahasa na nila ang lakas ng kanilang paa, kung kaya't hindi lamang sila mabilis tumakbo dahil dito, kundi kaya din nilang umatake gamit ang mga hahaba at malalakas nilang mga paa, kung saan kakayanin pa nga nilang pumatay ng tao sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang mga ito. Sinasabi pa na kahit isang sipa lamang mula sa ostrich ay kaya niyang pumatay ng leon, tao, madami pang mga hayop, kaya talaga namang mas mainam na hindi mo lalapitan ang peligrosong ibon na ito.
At yun ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakadaming iba't ibang ibon sa ating daigdig, kung kaya't dapat lamang na maging pamilyar tayo sa karamihan sa kanila upang ating malaman ang kanilang mga kapabilidad at kakayanan at sa gayon ay hindi malagay sa peligro ang ating iniingatang mga buhay. Kaya para sa'yo, alin sa mga ibon na ito ang pinaka nakakatakot? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.